ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madaling makuha ang tiwala ng isang tao pero hindi ang respeto. Dahil sa oras na mawala ang respeto ay wala ng kahit na anong salita o paliwanag ang kayang magpabago ng tingin nila sa iyo. Ikaw, kabarangay, kakayanin mo bang samahan sa paglubog sa buhay ang taong mahal mo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sara. Isang masugid na tagapakinig dito sa Ilocos. Gusto ko lang i-share ang kwento ng buhay ko na naniniwala ako makapagbibigay ng aral sa ating mga kabarangay. Nakilala ko ang asawa kong si Rolly noong makifiesta ako sa bahay ng isang kaibigan. Pinsan siya ng kaibigan ko at si Rolly daw mismo ang nag-request na ipakilala siya sa akin. Mula noon ay madalas na kaming magkausap sa text o tawag. Hanggang sa niligawan na nga niya ako at sinagot ko rin kaagad siya. Mabait naman kasi si Rolly, gwapo at malambing. Isang taon ang lumipas nang ipagbuntis ko ang unang anak namin. Dahil nasa tamang edad naman kami noon, nagdesisyon na kaming magpakasal kaagad, Papa Dudut. Mahal, dahan-dahan sa paglalakad ha. Malapit na tayo sa sofa kaya kumapit ka lang dito sa braso ko. Mahal, kaya ko namang maglakad. Ikaw talaga, oh. Siyempre, iniingatan lang kita tsaka yung anak natin. Oh, yan, maupo ka na dito sa sofa. Yan, dahan-dahan lang ha. Grabe, ang bigat na talaga ng tiyan ko ngayon. Kaya nga dapat mas mag-ingat ka sa mga kilos mo. Lalo na ngayon, ilang buwan na lang, manganganak ka na. Excited na talaga ako pero medyo kinakabahan din. Ako din naman. Kahit hindi ako yung manganganak, sobrang kinakabahan din ako. Alam mo, sa totoo lang, medyo nagigilty ako eh. Huh? Bakit ka naman nagigilty? Wala lang. Naisip ko lang na baka hindi pa talaga tayo handa na maging magulang. Teka, nagsisisi ka bang nagpakasal tayo? Syempre hindi. Yun naman pala eh. Ibig sabihin, may tiwala ka sa relasyon natin. Nakakayanin nating dalawa yung responsibilidad na to. Mahal, pasensya ka na. Minsan talaga, hindi ko na alam kung ano yung pumapasok sa isip ko. May mga oras nga na naguguluhan na rin ako sa nararamdaman ko eh. Ang alam ko, normal lang yan sa nagbubuntis. Yung maguluhan ka sa mga bagay sa paligid mo o kahit sa sarili mo. Alam mo, mabuti na lang din at hindi ako masyadong nahirapan sa paglilihi. Siguro kasi palagi ka rin nasa tabi ko. Binibigay mo lahat ng gusto kong kainin. Kaya mahal, thank you ha. Kasi hindi ka napapagod na asikasuhin ako. Yun na lang kasi ang kaya kong gawin. Kung pwede nga lang na ako na lang ang magbuntis para wala ka na talagang hirap na pagdaanan eh. Saka ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Kasi hindi ka nagdalawang isip na magpakasal sa akin. Alam mo naman na pangarap ko dati na magkaroon ng buong pamilya, di ba? Bata pa lang kasi ako nung maghiwalay ang mga magulang ko. At tinupad mo yung pangarap ko nung alokin mo na ako magpakasal sa'yo. Mahal, sinabi ko sa'yo dati pa na wala akong ibang gustong makasama sa habang buhay kundi ikaw lang. Wala na makilala kita. Alam ko na sa sarili ko na ikaw na yung pang forever ko. Kaya nga nang sabihin mo sa akin na magkakaanak na tayong dalawa, sobrang saya ng puso ko eh. Lalo na nung pumayag ka magpakasal sa akin. Isa yun sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Naiyak naman ako sa mga sinasabi mo, mahal.
Sinasabi ko lang naman yung totoo. Na tutuparin ko lahat ng pinangako ko sa'yo sa loob ng simbahan. Mamahalin kita ng tapat. Ikaw at ang magiging anak natin. Ako rin. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa sa'yo at nanay sa magiging anak natin. Papa Dudut, bata pa lamang ako nang maghiwalay noon ang mga magulang ko kaya pinangarap ko na talagang magkaroon ng buong pamilya. May kaba pa nga sa akin noon nang ipaalam ko kay Rolly ang tungkol sa ipinagbubuntis ko. Natakot ako na baka hindi niya ako panagutan. Pero kabaligtaran noon ang nangyari dahil nakita ko ang saya sa mga mata niya nang sabihin kong magkakaanak na kaming dalawa, Papa Dudut. Hindi siya nagdalawang isip na alokin ako na magpakasal. Naging maayos naman ang pagsasama namin ng una dahil responsableng asawa si Rolly. Naging simple pero magaan ang buhay namin. Naitatawid ng pamamasada ng tricycle ni Rolly ang lahat ng pangangailangan namin, Papa Dudut. Hanggang sa nasundan ang anak namin noon. Doon nagsimula na unti-unting bumigat ang buhay namin, Papa Dudut. Nagugutom ka ba? Hindi. O may gusto ka bang ipabili sa kantin? Pagkain? May iinom? Wala. Mahal, wala ka rin masyadong kinain kagabi bago ka matulog. Kailangan mo lagyan ng laman yung tiyan mo para makabawi ka ng lakas mo. Kapapanganak mo pa lang. Hindi pwede na hayaan kitang manghina. Pero wala nga kasi akong gana. Sige, ipagbabalat na lang kita ng mansanas kung ayaw mong kumain ng… Mahal, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Wala akong kahit na anong gustong kainin. Isa lang ang gusto kong gawin ngayon at alam mo kung ano yon. Mahal, Gusto kong makita yung anak natin, Rolly. Gusto ko na siyang mayakap. Sarah, hindi pa pwede siya ngayon. Nasa incubator pa rin siya eh. Rolly, hindi ko maintindihan kung saan ba ako nagkulang. Ginawa ko naman lahat ng tamang pag-aalaga sa sarili ko habang pinagbubuntis ko siya eh. Bakit kailangan na maranasan niya lahat ng hirap na to? Mahal, Tana. Baka makasama pa sa katawan mo yan. Lalo yung pag-iyak mo ngayon. Magiging maayos din si baby. Ha? Kaya kailangan natin magpakatatag para sa kanya. Pasensya na, mahal. Nagiging mahina na naman ako eh. Ayos lang, mahal. Normal lang kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Basta kailangan lang talaga natin magpakatatag. Lalabas nga pala ako mamaya kasi susubukan ko manghiram ng pera sa pinsan ko. Nagalaw ko na rin kasi yung natitirang ipon natin para sa panganganak mo eh. Kung hindi lang kasi sana napaaga yung panganganak ko at wala sa incubator si baby, baka hindi naubos yung ipon natin. Sorry, mahal. Huwag kang mag-sorry, mahal. Kasi wala namang may gusto nang nangyari sa inyo ng bunso natin. Sige, susubukan ko na lang din na manghiram sa ibang kamag-anak ko para may pandagdag naman tayo ng panggastos dito sa ospital. Sige, mahal. Kung wala ka namang maihiraman, huwag mo nang pilitin, ha? Ako na lang ang gagawa ng paraan para mabayaran natin lahat ng kailangan dito sa ospital. Grabe, Sarah. Kamukhang-kamukha mo talaga ang bunso mo. Ganyan din yung mukha mo habang natutulog ka nung baby ka pa. Talaga po, Tita Lani. Naalala ko nga po na may picture tayong dalawa na karga niyo ako nung baby pa lang ako. Sa anak ng mga pinsan ko, ikaw talaga ang pinakapaborito ko na kargahin noon. Hindi ka kasi malikot saka hindi iyakin. Ay, sana makalabas na sa incubator ang anak mo para makarga na rin natin siya. Yan din po ang palagi naming dasal ni Sarah, Tita Lani.
Nako, huwag kayong mag-alala. Mabait ang Diyos at mabuti kayong mga magulang. Kaya sigurado ako na pakikinggan niya ang mga dasal niyo. Naku, Tita Lani, sana nga po. Kasi gusto ko na rin po talagang mayakap yung anak ko eh. Tita, salamat nga po pala dahil pinahiram niyo kami ng pera ni Rolly ha. Para may pambayad kami dito sa ospital. Sarah, kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nandito lang ako kapag kailangan nyo ng tulong kasi malaki ang naging utang na loob ko sa nanay mo. Papa Dudut, first cousin ni nanay si Tita Lani. Bago mamatay si nanay dahil sa komplikasyon sa diabetes ay matagal na niyang nakukwento si Tita Lani. Hindi ko na rin siya noon nakita dahil ang alam ko ay nagtatrabaho na siya sa abroad noong nasa elementary pa lamang ako. Naging friends lamang kami sa social media at nang makita ko na nandito na pala siya sa Pilipinas ay naglakas loob ako na i-message siya para hingan ng tulong. Napaaga kasi ang panganganak ko at malaki ang naging gastusin namin sa ospital at sa awa ng Diyos ay hindi nagdalawang isip si Tita Lani na puntahan at tulungan kami. Malapit lang pala kasi ang tinitirhan niya mula sa ospital kung saan kami nakakonfine ng anak ko. Kaya naman malaki ang naging pasasalamat ko talaga sa pagtulong na ginawa niya sa amin noon nung kailangan namin siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang buwan pa ang lumipas nang sa wakas ay mailabas na rin namin ng ospital ang bunso naming anak. Kaya lang ay hindi doon natapos ang kalbaryo namin. Naging sakitin siya at kinailangan ng mamahaling gamot para sa kanya. Nang mga panahong yon ay baon na talaga kami sa utang. Hindi na namin alam kung saan pa kami kukuha ng panggastos sa bahay. Nag-aaral na rin kasi noon ang panganay naming si Joshua kaya patong-patong na talaga ang gastusin namin. Dumating pa sa point na hindi na kami nakakabayad ng inuupahan naming bahay. Naiiyak na lamang ako gabi-gabi sa mga problemang dumarating sa amin ng asawa ko. Hanggang sa naglakas loob na akong muling lumapit kay Tita Lani. Hindi naman niya ako binigo at inalok pa nga kami na doon na muna tumira pansamantala sa bakanting paupahan niya, Papa Dudut. Luwag po ng sala nitong paupahan niyo, Tita Lani. Maluwag ang sala pero medyo maliit ang kwarto at kusina. Naku, pagpasensyahan nyo na lang muna to ha. Kasi ito na lang yung bakante sa mga paupahan ko ngayon. Naku, Tita, napakalaking tulong na po nito sa amin. Oo nga po, tita. Halos kumpleto na nga rin po yung mga gamit dito sa loob eh. May sofa na tapos may malaking aparador pa po sa kwarto. May kalan na nga rin po na magagamit namin para sa pagluluto eh. Yung huling tumira kasi dito, hindi na kinuha yung mga binili nilang gamit para sa unit na to. Kaya yan, marami pa talaga kayong mapapakinabangan dito. Nakakatuwa nga po kasi wala na kami halos po problemahin sa mga gamit para sa unit na to. Oh, linisin nyo na lang din ng mabuti ha para magamit nyo ng maayos. Medyo maliit nga lang ang unit na to kumpara dun sa ibang pinapaupahan ko. Ito na lang kasi talaga yung bakante kaya ito lang yung pwede kong ipagamit sa inyo ngayon. Naku, Tita, kahit nga po maliit na kwarto lang para sa aming apat, ayos na po yun eh. Ano ka ba? Siyempre gusto ko kasi talaga na maging komportable kayo. Lalo na yung mga bata. Hindi pwedeng hayaan ko na basta na lang sila lumaki sa kung saan. Naku, maswerte nga rin talaga kayo at may bakante akong unit na pwede niyong gamitin. Kaya nga po eh, nagulat talaga kami ni Rolly na bakanting unit po talaga ng paupahan niyo ipapagamit niyo sa amin. Isang buwan na rin naman kasing walang umuupa dito. Tsaka sigurado naman ako na aalagaan yung mabuti ang unit na to. Naku, makakasiguro po talaga kayo kasi pareho kaming masipag ni Sarah sa mga gawaing bahay. Nako, mabuti naman kung ganon. Tita Lani, yung tungkol po pala sa bayad dito sa upa, pwede po bang sa susunod na buwan na lang kami makapagbigay?
Nakasangla pa po kasi yung tricycle ni Rolly. Uunahin po sana muna naming bayaran yon para hindi kami ipitin nung pinagsanglaan niya. Kaya nga po kung okay... Sarah, huwag niyo na munang isipin yung pambayad sa upa para sa buwan na to, ha? Pati na rin yung sa susunod na buwan. Unahin niyo muna ang mga dapat na unahing bayaran. Hindi ko pa naman kailangan ng pera sa ngayon. Talaga ho? Sigurado po kayo, Tita Lani? Oo naman. Kaya nga huwag niyo na munang isipin yon. Alam ko naman na kapag nakaluwag-luwag na kayo, makakapagbayad na rin kayo sa akin. Naku, promise po yan, Tita. Magbabayad po kagad kami. Salamat po talaga sa pagtulong niyo sa amin, ha? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Malaki ang utang na loob ko sa nanay mo, Sarah. Hindi man ako nakabawi sa kanya noon. At least, ikaw ang natutulungan ko ngayon. Kung nabubuhay lang po si nanay, malaki rin po ang magiging pasasalamat niya sa inyo. Basta, kung may ibang kailangan pa kayo, huwag kayo mahihiyang magsabi sa akin, ha? Tutulungan ko kayo hanggat kaya ko. Papa Dudut, matandang dalaga si Tita Lani kaya wala siyang ibang kasama sa buhay. Ang kwento niya sa akin ay si nanay ang nagpahiram ng pera sa kanya para makapagtrabaho siya sa abroad. Hindi niya na raw na ibalik ang pera na yon kasi hindi naman daw siya siningil ni nanay. Matagal din siyang nagtrabaho sa abroad at hindi na nakauwi kahit noong mamatay si nanay. Nang makabalik siya sa Pilipinas ay nagpatayo siya ng ilang paupahan at negosyo. Yung bakanteng paupahan niya na may kompletong gamit ang pinagamit niya sa amin ng libre. Nahihiya talaga kami noon ni Rolly pero tinanggap namin lahat ng tulong na binibigay niya. Ang sabi ni Tita Lani kung hindi daw siya pinahiram ni nanay noon ay hindi siya makakapag-abroad at hindi niya maipupundar lahat ng negosyo na meron siya sa ngayon. Kaya gusto niya makabawi kay nanay at ang ginagawa niya na yon ay ang paraan niya sa pamamagitan ng pagtulong niya sa aming mag-asawa, Papa Dudut. Mabuti naman at nakatulog na sa wakas si baby. Baka kapaghanda na ako ng tanghalian namin ni Rolly bago siya umuwi galing sa pamamasada. Sarah? Sarah, nandiyan ka ba sa loob ng bahay? Huh? Sarah? Si Tita Lani yung kumakatok. Ano kayang kailangan niya? Mapuntahan na nga sa sala. Hi po, Tita Lani. Kumusta? Mabuti naman at nandito ka, Sarah. Akala ko kasi hinatid mo si Joshua sa school niya eh. Naku, mainit po kasi kaya hindi na muna kami lumabas ni Bunso. Pinasabay ko na lang po si Joshua sa kaklase niya na nakatira lang dyan po sa tapat. Bakit po pala kayo nandito? Nagluto kasi ako ng adobo kagabi at ito, naparami yung luto ko. Nagdala ko para sa inyo. Naku, Tita. Sakto po kasi plano ko na rin pong magluto sana ng tanghalian namin. Ay, talaga? Naku, buti pala't napaagang pagdala ko nitong ulam. Oo nga ho eh. Ay, tara ho, pasok ho muna kayo. Magsasaing na rin po muna ako bago ko initin tong ulam. Sige. Sarah, kumusta naman kayo dito sa tinitirhan nyo? Eto ho, maayos naman po kami dito. Malakas ang ulan ng isang araw Wala ba kayong naging problema sa mga tulo mula sa kisame? Wala naman ho, Tita. Maayos naman po yung kisame nitong bahay at wala rin pong kahit na anong tulo kahit na malakas yung ulan. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, kamusta na nga pala yung bayad nyo para dun sa pinagsanglaan ng tricycle ni Rolly? Nakapagbayad na ho kami dun sa pinsan ni Rolly. Hindi niya na rin kami tinatakot na kukunin niya yung tricycle ng asawa ko. Sarah naman kasi. Bakit naman kasi dun pa nangutang si Rolly? Parang nga sama ng ugali nun eh. Alam naman ng pinsan niya na yung tricycle lang na yun ang pinagkukunan nyo ng panggasto sa araw-araw. Tapos tatakutin pa kayo na kukunin yun sa inyo kapag hindi ka agad nakapagbayad ng utang sa kanya.
Kaya nga ho sinabi ko kay Rolly na unahin na muna naming bayaran yung pinsan niya eh. Ang laki pa ng interest na kinailangan namin bayaran. Grabe naman talaga ang pinsan na yan. Parang hindi ka mag-anak. Naku, ganun po yata talaga yung nagagawa ng pera, tita. Sana matuto na si Rolly na lumapit at humingi ng tulong sa tamang tao. Paano kasi kayo rin mag-iinang nadadamay sa gulo na pinapasok niya? Ay naku, sinabi ko na rin po yan sa kanya. Piliin yung mga lalapitan na tao kasi yung iba, sinasamantala rin po talaga yung kahinaan at pangangailangan namin. Ganon na nga, dahil iba na talaga ang panahon ngayon. Ay, aalis na rin pala ako ha kasi magtatanong pa ako sa kapitbahay kung may kilala silang tubero. Ay, bakit ho tita? Anong ipapaayos nyo? Nababasa kasi ang sahig ng kusina ko. Mukhang tumatagas ang tubig mula sa ilalim ng lababo. Ay, si Rolly ho marunong mag-ayos ng lababo yon. May gamit din po siya para doon. Alam mo tita, ang mabuti pa, papuntahin ko po siya sa bahay nyo pagkatapos niyang magtanghalian mamaya, okay? Papa Dudut, masasabi ko na malaki talaga ang naging tulong ni Tita Lani sa buhay namin noon. Hindi kasi biro ang magbayad buwan-buwan ng upa sa bahay. Kaya naman yung pagpapatira niya sa amin ng libre sa isa sa mga paupahan niya ang naging daan para unti-unti kaming makabangon ng asawa ko. Nasimulan na naming bayaran yung mga pinagkakautangan namin at hindi na rin kami masyadong nagigipit. Kahit pa mahal ang mga gamot ng bunso namin. Hindi lang kasi yung libreng tirahan ang tinutulong sa amin noon ni Tita Lani. Madalas din siyang nagdadala ng mga pagkain sa bahay namin. Hindi lang po basta ulam ha. Kung hindi, paminsan-minsan ay siya pa mismo ang nag-grocery para sa pamilya ko. Nahihiya na nga ako pero hindi ko naman pwedeng tanggihan ang mga tulong na ibinibigay niya. Sabi nga niya mag-isa na lamang naman daw siya sa buhay. Kaya kami na lang din halos ang tinuturing niyang pamilya niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging malapit na rin ang anak kong si Joshua kay Tita Lani. Madalas din kasi siya nitong bilhan ng laruan. Alam ko kasi na mahilig sa bata si Tita Lani at pangarap niya rin na magkaanak noon. Pero dahil masyado siyang nag-focus sa pagtatrabaho, pagpapaaral sa mga pamangkin at pagpapatayo ng negosyo, ay nawala na siya ng oras para sa sarili niya. At yung mga pamangkin na pinag-aral niya raw noon ay hindi na rin siya nagagawang kumustahin. Kaya naman pinagpapasalamat niya rin na dumating kami sa buhay niya. Kasi naramdaman niya ulit kung paano ang magkaroon ng isang pamilya. Marami nga palang alam sa pagkukumpuni ang asawa kong si Rolly. Dati kasi siyang nagtatrabaho sa isang talyer at kahit pag-aayos ng lababo o iba pang parte ng bahay ay kaya niyang gawin. Kaya naman sa tuwing may kailangang ayusin sa bahay ni Tita Lani ay si Rolly ang madalas na pinapatawag niya Papa Dudut. Nasaan na kaya si Rolly? Hindi man lang nagre-reply sa mga text ko kanina pa. Nay, ano pong merienda natin? Oh anak, andyan ka na pala. Ay nako, maupo ka na. Ipaghahain kita ng merienda mo, ha? Nagugutom na nga rin po ako kasi hindi ako nag-recess kanina. Oh, bakit naman hindi ka nag-recess? Hindi ko po ginastos yung baon ko Gusto ko po kasing mag-ipon para may pambili ako ng regalo ko sa inyo ni tatay sa Pasko. Nako anak, malayo pa naman yung Pasko Ikaw talaga. Oh, eto na yung niluto kong maruya para sa merienda mo. Iyan! Yay! Kain ka lang ha. Sa susunod, wag mong ginugutom ang sarili mo ha. At baka ikaw naman ang magkasakit. Opo, Nay. Ang sarap talaga ng maruya na luto nyo. Nako, gutom ka lang kaya mo nasasabi yan. Sige na, kumain ka lang ha. Tatawagan ko lang yung tatay mo. Si tatay po ang tatawagan nyo. Nakita ko po siya sa bayan kanina. Pero hindi niya po ako nakita kasi nakasakay na po ako ng jeep. Talaga? Opo, Nay.
Doon ba sa may paradahan ng tricycle mo ba siya nakita? Kanina ko pa kasi siya tinitext pero hindi siya nagre-reply eh. Hindi ko po siya doon nakita eh. Pero nakita ko pong pumasok sila sa may malaking tindahan na malapit po sa palengke. Pumasok? Sila? Sino naman kasama ng tatay mo kanina nung makita mo? Si Lola Rani po, Nay. Mabuti naman nakauwi ka na. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga text ko eh. Pasensya na, mahal. Nalobat kasi yung cellphone ko eh. Nagre-ring pa naman yung cellphone mo nung tinatawagan ko nung una bago ka tuluyang hindi na makontak. Hindi ko rin kasi napansin na tumatawag ka bago mamatay yung cellphone ko. Ganun ba? Siya, pumasok ka na dito para mapaghain kita ng hapunan. Tulog na rin yung mga anak natin kanina pa. Sayang. Hindi ko pala makukulit ngayon si Bunso. Nako, bukas mo na siya kulitin kasi nahihirapan din akong patulugin siya kanina eh. Oh, sige, mahal. Mukha namang maaga rin siya magigising bukas. Ano nga palang ulam natin kasi nagugutom na ako eh. Ayun, nagprito ako ng bangus at talong. Kumain ka na. Sakto. Kasi yan din talaga yung gusto kong kainin sa karinderya kanina eh. Kaya lang, naubusan na ako. Alam mo talaga, mahal, kung anong ulam ang gusto ko eh, no? Kakain na ako ha. Sige, kumain ka lang dyan. Ikaw, kumain ka na ba? Oo, sinabayan kong kumain yung mga bata kanina. Ganun ba? Pwede ko na rin palang ubusin tong ulam. Oo na. Sige na, sa'yo na lahat yan. Sarap, mahal. Mahal, bakit ka nga pala ginabi ng uwi ngayon? Naflatan kasi ko eh. Dinaan ko pa dun sa talyer kanina yung tricycle ko. Mga anong oras yon? Ewan ko, mga alas 5 ng hapon. Sa talyer, doon ka lang pumunta kanina? Oo, dun lang. Nintay ko lang na matapos yung pagpapalit ng gulong ko kasi wala na akong extra eh. Pagkatapos, pumasada na ulit ako bago umuwi dito sa bahay. Pasensya ka na talaga, mahal ha. Di ako nakapag-text sa'yo. Ayos lang. Wala namang problema doon, mahal. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit pero mula nang sabihin ang panganay kong anak na si Joshua na nakita niyang magkasama ang asawa at tita ko ay may kung anong kakaibang kaba na nararamdaman ako. Nagsisimula na ring may mga bagay na pumasok sa isipan ko noon. Nadagdagan pa yung kaba ko nang hindi sabihin sa akin ni Rolly na magkasama sila ng hapon na yon ni Tita Lani. Pakiramdam ko tuloy noon ay may tinatago siya sa akin na hindi ko magugustuhan. Pinipilit ko rin talagang iwasan na mag-isip ng hindi maganda kasi malaki ang respeto ko kay Tita Lani. Alam ko rin na malaki ang utang na loob namin sa kanya ng pamilya ko. At kilala ko si Rolly na hindi ako kayang saktan o lokohin. Pero kahit na anong gawin ko noon, kailanman ay hindi na naaalis ang kaba sa dibdib ko. Hanggang isang umaga ng Sabado ay maaga akong nagising at nagulat ako na wala na si Rolly sa tabi ko. Nabasa ko na lamang ang text niya na maaga daw siyang papasada. Hindi ko alam kung bakit pero pagkatapos kong ipaghanda si Joshua ng almusal, sinabihan ko siya na lalabas lamang ako saglit para pumunta sa bahay ni Tita Lani. May dala akong pandesal noon para sa almusal niya. Kumatok ako at nakita ko na bukas ang pinto kaya tumuloy na akong pumasok sa loob ng bahay ni Tita Lani, Papa Dudut. Tita Lani! Pumasok na po ako kasi bukas po yung pinto ng bahay nyo. May dala po akong pandesal para almusal nyo. Rolly, ano ba? Sabi nung wag dyan sa liig. Ano yun? Kasi malakas yung kiliti ko. Sino yung mga yun? Ano? Yun nga yung gusto ko nakikiliti ka eh. Saan nagkagaling yun? Sabi ng tama na eh. Diyos ko, Halikan dyan. boses ni na Rolly at Tita Lani yun ah. Dito na
Nanggagaling sa loob ng kwarto ni tita. Rolly, tama na nga sabi. Huwag sabi dyan. Sige ka, baka hindi ko mapigilan ng sarili ko. Ano naman? Mga walang iya kayo! Mga hayop! Ang bababoy niyo! Sarah, Mahal! Huwag mo ako matawag-tawag na mahal ang baboy mo! Hayaan mo muna ako magpaliwanag, mahal! Ano bang ipapaliwanag mo? Nakita ko lahat, Rolly! Sarah, huminahon ka muna, ha? Huwag ka mag-iskandalo sa loob ng pamamahay ko. Talaga ba? Ha, Tita Lani? Yung pa talagang sasabihin mo sa akin? Di mo kasi naiintindihan eh. Hindi ko talaga maiintindihan kasi kahit kailan, hindi ko gagawin yung kababuyan na ginagawa niyong dalawa. Rolly, minahal kita. Wala akong ibang ginawa kundi yung mahalin ka, pero paano mo nagawa sa akin to? Sarah, mahal ka. Hindi mo ako mahal, Rolly. Kasi kung mahal mo ako, hindi mo to gagawin. Hindi mo ako sasaktan. Hindi mo man lang naisip yung mga anak natin. Kahit sila na lang sana, Rolly. Kahit hindi na ako. Sana kahit yung mga bata na lang yung inisip mo. Pwede ba, Sarah? Huwag kang magdrama dito sa loob ng bahay ko. Ayoko marinig ka ng mga kapitbahay ko. Bakit, tita? Nahihiya kayo? May natitira pa talaga kayong hiya sa katawan niyo? Grabe ka! Sobrang taas pa naman ng respeto ko sa inyo, tapos asawa ko pa pala'y nilalandi niyo? Bakit kasi hindi ka muna tumingin sa salamin para malaman mo kung bakit ka niloko ng asawa mo? Lani, tama na! Totoo naman ang sinabi ko, di ba? At ikaw mismo ang nagsabi sa akin na mas mabango at magaling ako sa kama kesa dyan sa asawa mo. Sabi ng tama na eh. Ano? Kakampihan mo na siya ngayon? Siya na ulit ang gusto mo? O sige, magsama-sama kayong lumaya sa pamamahay ko at sa unit ko na tinitirahan nyo ngayon ng libre. Lalayas talaga kami ng mga anak ko kahit hindi mo sabihin yan. Kasi hindi ko kayang tumira kasama ng mga anak ko sa bahay na pagmamay-ani ng isang malanting kagaya mo. Sarah, teka, sandali lang. Bitawan mo ako, Rolly! At huwag na huwag mong susubukan na sundan kami ng mga bata. Dahil baka mademanda pa kita. Kayo ng babae mo! Ang bababoy niya! Papa Dudut, hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko noong araw na yon. Kung paanong maglandian sina Rolly at Tita Lani sa loob ng kwarto niya. Pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Na parang kulang na lamang ay lamunin ako ng lupa. Sa ilang taon na relasyon namin noon ni Rolly, kahit kailan ay hindi niya ako niloko o sinaktan. Kaya naman sobrang laki talaga ng tiwala ko sa kanya. Sa sobrang laki, hindi ko pinansin ang mga bagay na dapat matagal ko nang binibigyan ng atensyon. Yung pagbabago ni Rolly ng password sa cellphone niya, pag-alis ng maaga, at pag-uwi ng malalim na ang gabi. Pati na ang madalas na pagpunta ni Tita Lani sa asawa ko sa bahay niya para magkumpuni ng kung ano-ano doon. Hindi na lang pala bahay ng tita ko ang kinukumpuni ng asawa ko. Maging ang sirang lababo sa bahay niya kung hindi pati na rin mismo ang may-ari nito. Hindi na ako nagdalawang isip pa na hiwalayan si Rolly, Papa Dudut. Mabuti na lamang at tinulungan ako ng isang pinsan ko sa side ni Papa at pinatuloy muna kami sa bahay nila. Ngayon ay 2 taon na akong single parent at patuloy na kumakayod para sa mga anak ko. Minsan pang sinubukan ni Rolly na makipag-ayos sa akin noon. At kahit pangarap ko talaga ang magkaroon ng buong pamilya, ay hindi ko kayang patawarin ang napakalaking kasalanan niya sa akin. Para lamang maging buo kami, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay nakapag-iwan ito ng aral sa ating mga kabarangay.
ang inyong kapuso at kabarangay forever, Sarah. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pagkapit sa patalim upang kumita ng pera ay isang malupit at masakit na katotohanan na kinakaharap ng marami sa ating bansa. May mga tao na napipilitang gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang prinsipyo para sa pera. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin at tiisin para lamang kumita ng pera? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Jed at nais ko po sanang ibahagi ang kwento ng buhay ko. Hindi po madali para sa akin ang ikwento ang mga nangyari. Pero matagal na po akong tagahanga ng Barangay LS at sa tingin ko ay makakatulong din sa akin kung may makakarinig at makakarelate sa kwento ko. Dito na po ako sa Pateros ipinanganak at lumaki. Iniwan po ako ng nanay ko noong 4 years old pa lamang ako para sumama sa ibang lalaki. Kaya ang tumatayong magulang ko ay ang tatay ko. Mahal na mahal ko po ang tatay ko at kahit kailan ay hindi ko hinanap ang pagmamahal ng nanay ko dahil hindi nagkulang ang tatay ko sa akin. Ang totoo po niyan, hindi ko na po alam kung nasaan ang nanay ko ngayon. Pero okay lang po. Dahil abala na ako sa mga hamon ng buhay at wala na akong oras para hanapin pa siya. Hindi po kami mayaman ni tatay, Papa Dudut. Ang tatay ko po ay isang construction worker at ako naman po ay nagtatrabaho bilang crew sa isang restaurant. Ang mga kinikita namin ay sakto lamang para sa pang-araw-araw na pangangailangan namin. Pero kahit na ganun pa man ay pareho naman kaming masaya ni tatay. Isa din po sa mga dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa mga pagsubok ng buhay ay ang matalik kong kaibigan na si Migs. Pareho po kaming lumaki dito sa Pateros. Pakiramdam ko po ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaintindihan kami ni Migs ay dahil pareho kaming lumaki sa broken family. Si Migs po ay iniwan ng tatay niya noong 6 years old pa lamang siya at ang nanay na lang po niya ang kasama niya. Paminsan-minsan nga po ay nagbibiroan kami ni Migs na sana ay magkatuluyan na lamang ang tatay ko at ang nanay niya para maging kapatid ko na lamang siya. Hindi ko po alam kung bakit may mga magulang na ganon, Papa Dudut, pero hanga pa rin ako sa mga magulang na ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. Tulad ng tatay ko at ng nanay ni Migs. At bukod po sa pagkakaroon ng broken family tulad ko ay hindi rin po nakapagtapos ng pag-aaral si Migs. Nagtatrabaho po siya sa isang talyer at tuwing nagkakatugma, ang mga araw ng day off namin ay nagbi-videoke at nagiinuman kami. At tuwing nagkakaroon ng malalim na usapan ay hindi namin maiwasan na magkwentuhan tungkol sa mga pamilya namin, Papa Dudut. Pakisala nga sa video okay, bro. 44914. Hindi ka ba nagsasawa sa kakabidyoke mo? Eh ang pangit ng boses mo eh. Nagmana lang naman ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, parang masusuka na nga ako eh. Ang dami ko na rin kasing nainom. Ang hina mo naman. Pero seryoso, mamaya ka na kumanta. Magkwentuhan na muna tayo. Oh, ba't mukhang problemado ka dyan? Naaawa na kasi ko kay nanay eh. Alam mo naman na pinalaki niya ako na mag-isa, di ba? Gusto kong bigyan na maginhawa na buhay yung nanay ko, bro. Pero wala eh. Kulang na kulang yung kinikita ko sa talyer. Uy, ba't ka nagdadrama? Mukhang marami ka na nga nainom. Hindi eh. May sahayop kasi yung tatay ko na yun. Bubuntisin niya si nanay tapos
Hindi niya naman pala kami kayang panindigan. Wala siyang kwenta. Hayop siya. Ay, ganun din naman yung nanay ko eh. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ang saya siguro nun, no? Yung alin? Magiging magkapatid tayo kung sakali magkatuluyan yung mga magulang natin. Loko, ikaw talaga. Kung ano-ano na lang yung naiisip mo eh. Yung nanay mo ba, bro? May bala ka pa bang hanapin yon? Naku, wala na. Mag-overtime na lang ako sa restaurant kaysa hanapin ko pa yun. Sayang lang sa oras. Pero ikaw, kahit nasasaktan ka, sa tingin ko sabik na sabik ka pa rin na makita yung tatay mo, no? Tama ba? Siguro. Ewan ko ba? Gusto ko siyang makita pero gusto ko rin siyang sumbatan sa ginawa niyang pangiiwan sa amin ni nanay. May balita ka ba kung nasan yung tatay mo? Wala eh. Pero sigurado ko nasa Pilipinas lang yun. Ang sabi kasi sa akin ni nanay, bobo daw sa English yun. Kaya sigurado akong hindi pa nakakalis ng bansa yun. Grabe ka naman sa tatay mo. Eh ikaw ba? May balita ka ba kung nasan yung nanay mo? Ang sabi sa akin ni tatay, may pamilya na raw yung nanay ko sa Iloilo. Ang layo naman. Uy, may naisip ako. Ba't di mo kaya hanapin yung nanay mo sa Iloilo? Loko-loko, nandito na sa Maynila yung buhay ko. At isa pa, ano namang magagawa ko dun? Hindi nga ako marunong mag-Ilonggo eh. Nakakatuwa sila pag nag-aaway, no? Para naglalambingan lang. Pero seryoso, gaya nga ng sabi ko, ayoko nang hanapin yung nanay ko. Kung masaya siya sa bago niyang pamilya, edi congratulations. Pero ako, hindi ko pababayaan si tatay. Alam mo kung ano yung pinagpapasalamat ko, bro? Kung tutuusin, pwede sana akong ipamigay ng tatay ko sa mga kamag-anak namin nung sanggol pa lang ako. Pero hindi niya ginawa yun. Pinanindigan niya yung pagiging ama niya sa akin. At yun ang kaulugan ng isang tunay na lalaki. Nako, mukhang magkakasundo nga sila ng nanay ko. Kasi ganun din yung nanay ko eh. Nung iniwan siya ng tatay ko, pinanindigan niya rin yung pagiging nanay niya sa akin. Kakatuwa, no? Ang dami pala nating similarity. Oo, at isa na dun yung talent natin sa pagkanta. Pero seryoso, salamat bro ha. Salamat saan? Kasi sobrang solid ng samahan natin. Nandyan ka parati para damayan ako. Eto pinapangako ko sa'yo bro. Walang makakasira sa samahan natin. I love you bro. Pakis nga. Sapakin kita dyan eh. Ayoko na talaga. Nasusuka na ako eh. Uwi na tayo. Sobrang killjoy naman ito. Tiisin mo na muna yan. Oh, etong pulutan oh. Hindi ko na talaga kaya bro. Uuwi na ako. Ako na magbabayad nitong in-order natin. Hindi na nga pala ako nasusuka. Ano nga ulit yung number mo? Saan ko na dito sa videoke. Yan tayo eh. Huwag kang mag-alala, titiisin ko na lang. At isa pa, hati na rin tayo sa bayad. Ba't ko naman iaasa sa iyo yung bayad? Eh pareho lang naman tayo na nagtatrabaho. Yun! Papadudod si Migs na talaga yung kasama ko sa lahat ng bagay. Hindi siya yung tipo ng kaibigan na iiwanan ka kapag nahihirapan ka. Siya yung klase ng tao na kahit may pinagdadaanan siya ay hindi kanya pababayaan. At ganon din naman po ako sa kanya, Papadudod. Para ko na siyang kapatid at gagawin ko rin ang lahat para sa kanya. At isa pa ay magkalapit lang din kasi ang bahay namin. Kaya hindi kami nahihirapan kapag kailangan namin ang isa't isa. Ang totoo niyan ay nalulungkot ako para kay Migs kasi hindi siya yung tipo ng tao na nag-o-open up tungkol sa tatay niya. Pero tuwing nagiinuman kami ay bigla na lamang siyang magrarant tungkol sa tatay niya. At naiintindihan ko naman siya, Papadudod. Kasi hindi naman nagkakalayo yung kwento ng buhay namin. Parehong tinakasan ng tatay ni Migs at ng nanay ko ang mga responsibilidad nila sa amin. Ang totoo po niyan ay asar na asar ako noong unang malaman ko na nasa Iloilo na pala ang nanay ko kasama ang bago niyang pamilya. Sobrang naiinis ako kasi ang kapal naman ng mukha niya na umasta na parang wala siyang iniwang anak dito sa Maynila. Pero kinaya naming pareho ni tatay na wala ang nanay ko. At sigurado ako na hindi na namin siya kakailanganin kailanman. At ganoon na lang din yung sinabi ko kay Migs na hindi na niya kailangan ng tatay niya kasi nakayanan niya na mabuhay na hindi humihingi ng tulong sa tatay niya. Lumipas nga po ang ilang linggo at wala namang nagbago sa buhay ko.
kayod sa trabaho tapos uuwi para makapagpahinga. Tapos kinabukasan ay magtatrabaho na naman. At ganon din ang naging sistema ng buhay ni Mix. Hanggang isang araw. Nagbago po ang lahat ng dynamics. Nasa trabaho ako nang mabalitaan kong naaksidente ang tatay ko sa construction site na pinagtatrabahuhan niya. Sobra po akong nataranta ng araw na yon. At ang pinakamasakla pa ay wala akong sapat na ipon para ipagamot siya. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipa-admit siya sa ospital. Mawala na po ang lahat sa akin, Papa Dudut. Wag lang po ang tatay ko. Habang tumatagal ay tumataas ng tumataas ang bayarin sa ospital. At wala na rin akong kinikita dahil nagpaalam po ako sa amo ko na hindi na muna ako makakapag-duty kasi kailangan kong bantayan si tatay sa ospital. Hindi na rin ako nagparamdam kay Mix kasi ayaw ko na siyang abalahin pa. Oo, kasangga ko siya sa lahat ng laban sa buhay. Pero may mga pagkakataon talaga na mas pipiliin ko na lamang na solohin ang problema ko kaysa maging pabigat sa ibang tao. Aaminin ko na ma-pride akong tao at yung ayoko sa lahat ay yung kinakaawaan ako. Pero dumating din yung pagkakataon na hindi ko na talaga kinaya pa. Kaya naman nakapag-decide ako na tawagan si Migs at hilingin sa kanya na dalawin ako sa ospital, Papa Dudut. Bro, kumusta ka na? Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Nagpapahinga pa kasi si tatay sa loob. Sige. Bro, may papakiusap sana ako sa'yo eh. Bakit? Ano yon? Pwede ba ako makairam ng pera sa'yo kahit konti lang? Pasensya ka na talaga ha. Pero walang-wala kasi ako ngayon eh. Pero promise, babayaran kita kapag nakabalik na ako sa trabaho. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko pa yung boss ko na huwag akong tanggalin sa trabaho habang nandito pa ako sa ospital. Sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha, pero hanapin mo na lang kaya yung nanay mo sa Facebook. Tapos humingi ka na rin kaya ng tulong sa kanya. Matagal na kaming kinalimutan ni Nanay, Migs. Kung ayaw mo akong pairamin, di bali na lang. Gagawan ko na lang ng paraan to. Uy, eto naman. Tampo agad. Kung ayaw mo lapitan yung nanay mo, hindi naman kita pipilitin eh. Suggestion lang yun bro, okay? Suggestion lang. At isa pa, naiintindihan kita kasi ganun din naman ako eh. Kung sakali man na mangyari sa nanay ko yung nangyari sa tatay mo eh, hindi rin ako hihingi ng tulong dun sa tatay ko, no? Pasensya ka na kung napagtaasan pa kita ng boses. Sorry, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko eh. Pambihira ka naman kasi. Ba't di ka tumawag ka agad sa akin? Kung hindi pa ako sinabihan ng kapitbahay natin, hindi ko pa malalaman na naaksidente na pala yung tatay mo. Kilala mo naman ako eh. Yung ayoko sa lahat, yung kinakaawaan ako. Pero wala na talaga akong choice kasi tumataas na yung bill ni tatay dito sa ospital. O yan, 10,000 yan. Sa'yo na yan. Seryoso ka? Ang laking pera nito ah. Ibibili ko sana ng mga bagong damit at sapatos yan. Pero di bali na lang, sa'yo na yan. Sige na, tanggapin mo na. Bro, salamat talaga. Pero hindi, babayaran kita. Hulugan ko to. Ang tigas naman ng ulo mo eh. Sinabi nang sa'yo na yan. Alam mo naman na parang kapatid na yung turing ko sa'yo, di ba? The best ka talaga. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para magkaroon ng kaibigan na tulad mo. Huwag ka na magdrama dyan. Baka maiyak lang ako sa'yo. Nga pala, saan ka naman nakakuha ng ganito kalaking pera? Nag-overtime ka ba sa talyer? Nako, alam mo naman na barya-barya lang yung kinikita ko sa talyer eh. So saan ka nakakuha ng ganito kalaking halaga? May sideline ka? Baka pwede mo naman akong i-refer oh. Gusto mo ba talagang malaman kung saan ko nakuha yung ganyan kalaking pera? Oo. Halika dito, lumapit ka sa akin. Ibubulong ko sa'yo. May pinupuntahan akong bar pagkatapos ng shift ko sa talyer bro. At maraming silahis na, alam mo na, nagbibigay ng pera kapalit ng good time. Seryoso ka? Kailan mo pa ito ginagawa? Noong nakaraang linggo lang. Pambihira ka bro. Hindi ka ba mapapahamak dyan? Sa hirap ng buhay ngayon, wala akong choice. Mamamatay kami pareho sa gutom ng nanay ko kung yung sahod ko lang sa talyer ang aasahan ko. Pero lilinawin ko lang sa'yo, walang pilitan to ha.
Pwera na lang kung interesado ka. Ayoko. Baka mapahamak lang ako dyan. Mukha ba ako napahamak? Sandali lang, may papakita ako sa'yo. Ito yung bago kong cellphone, bro. Pambihira. Patingin nga. Ito yung bagong labas na model ah. Ito yung palagi ko nakikita sa Facebook. 60,000 yung presyo nito. Nako, barya lang yan dun sa katransaksyon ko. Nakita niya kasi na kakarag-karag na yung luma kong cellphone. Kaya ayan, binilhan niya ako ng bago. So ano, aatras ka pa ba? Kung sakaling bigyan ako ng ganito kamahal na cellphone, pwede ko rin to ibenta para may pambayad na ako dito sa ospital. Pero hindi ko talaga kaya. Di bali na lang. Bro, maniwala ka sa akin. Wala pa yan sa kalahati ng pwede nilang ibigay sa'yo. Basta gagalingan mo lang. Loko ka. Sapakin kita dyan eh. Akala ko ba walang pilitan ha? Sayang lang kasi ang gwapo mong yan. Sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Sobra akong nabigla sa mga sinabi sa akin ni Migs Papadudut. Akala ko po kasi ay sa mga teleserye o sa TV lamang nangyayari ang mga ganong klase ng sitwasyon. Yung binabayaran ka ng malaking halaga kapalit ng pagsama sa ibang tao. Pero nangyayari pala talaga siya sa totoong buhay. Sobrang inosente ko po ng mga panahong yon at hindi ko talaga inaasahan na papasukin ni Migs yung ganong klase ng sideline. Aaminin ko noong una ay hinusgahan ko siya, pero habang tumatagal ay na-realize ko naman na wala namang masama doon basta't pareho kayong may kasunduan ng makakatransaksyon mo. Pero ayoko pa rin talaga, Papadudut. Kasi hindi ko kayang makipagsiping sa isang tao na hindi ko namang kilala. Akala ko po ay magagawan ko ng paraan yung bill sa ospital ni tatay, pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Nang isa-isa nang pumunta sa bahay namin yung mga katrabaho ni tatay sa construction. Doon ko po napag-alaman na may utang pala si tatay sa kanila at ngayon ay naniningil na sila ng bayad. Nalaman ko rin po yung perang inuutang ni tatay sa mga katrabaho niya ay ginagamit pala niya sa pagsusugal. Hindi ko po akalain na nagsusugal pala siya at hindi ko po malalaman kung hindi pa dumating yung mga katrabaho niya sa bahay para maningil. Para po ako mababaliw sa dami ng problema ng mga panahong yon. Bumalik po ako sa trabaho ng mga panahong yon at pagkatapos ng shift ko, dumidiretso ako sa ospital para bantayan si tatay. Yung bahay naman namin ay pinaubaya ko na kay Migs, mabuti na lamang at mapagkakatiwalaan ko siya. Pero kahit na anong kayod ko ay kulang na kulang pa rin ang sahod ko para pambayad sa ospital at para bayaran ang mga pinagkakautangan ni tatay. Sa totoo lang, parang gusto ko nang sumbatan si tatay kasi sobrang bigat na mga problema ang iniwanan sa akin. Pero hindi ko siya magawang sumbatan kasi hindi naman po siya nagkulang sa akin bilang ama. Medyo naiintindihan ko rin po kung bakit siya nagsugal ng palihim. Kami po kasing mga mahihirap ay araw-araw kami naghahanap ng paraan para makaahon sa buhay. At kahit na anong kayod namin ay parang hindi pa rin namin maabot yung buhay na gusto naming maranasan. Kaya minsan yung iba sa amin, umaasa na lamang sa swerte o sa sugal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw na kinailangan ko talagang lunukin ang pride ko, Papadudut. Nag-Facebook ako at nag-message sa nanay ko na ngayon ay nakatira na sa Iloilo. Nagbabaka sakali ako na baka matulungan niya ako at mapadalhan ng pera. Kasi hindi ko na talaga kayang pasanin lahat ng responsibilidad na iniwan ni tatay. Gustong gusto ko na talagang mabayaran ng buo yung bill ni tatay sa ospital at pati na rin yung mga inutangan niya. Di bali na pong mahirap basta wala lang utang. Pagkalipas ng ilang araw ay nakatanggap ako ng message mula sa nanay ko. Pero imbis na gumaan ang loob ko, Papadudut, ay mas lalo lamang itong bumigat. Ipinagduldulan niya lang sa akin na masaya na siya sa buhay niya ngayon kasama ang bago niyang pamilya. At ayaw na raw niya akong makausap. Galit na galit po ako noong araw na yon at hindi ko na napigilan ang sarili ko na umiyak. Hindi nagparamdam ang nanay ko sa akin ng ilang taon at ni minsan ay hindi kami humingi ng tulong sa kanya.
Pero nagawa niya pa ring ipamukha na parang wala akong kwentang anak at noong araw na yon ay isinumpa ko na hindi ko nakakausapin ang nanay ko at pati na rin yung mga taong may kinalaman sa kanya. At noong araw na yon ay doon ko na napag-isipan na siguro ay eto na yung senyales ko para tanggapin ang inaalok ni Migs. Nadala ako sa bugso ng damdamin kasi naisip ko noon na wala nang mas nakakahiya pa kesa sa tanggihan at kamuhian ako ng sarili kong ina. Kaya naman nilubos-lubos ko na yung pagluno ko ng pride ko, Papa Dudut. Pumunta po ako sa bahay ni Migs at doon ko na ikinuwento sa kanya ang desisyon ko na tanggapin ang alok niya. Dito ko na naisip na baka eto na rin ang sagot sa lahat ng problema ko, Papa Dudut. Bro, halika, pasok! Salamat ha. Pasensya na kung biglaan. Ano ka ba? Goods lang kasi yung nanay ko namamalengke. Kaya solong-solo natin tong bahay ngayon. Nga pala, kumusta na yung tatay mo? Okay na ba siya? Ayun, nasa ospital pa rin. Pero nagpapagaling na. Mabuti naman kung ganon. Pero bro, mas lalo lang ako namomroblema ngayon eh. O bakit? Ano nangyari? Paano ba naman kasi tong si tatay? Hindi niya sinabi sa akin na nabaon na pala siya sa utang. Kaya eto, ako ngayon yung sinisingil ng mga inutangan niya sa construction. Kaya pala. Ha? Naalala mo ba nung isang araw na pinabantay mo ko sa bahay nyo? May lalaking sobrang galit habang hinahanap yung tatay mo. Pero hindi ko na masyadong pinansin kasi akala ko lasing lang. Pasensya ka na talaga kung pati ikaw nadadami na sa problemang ginawa ng tatay ko. Wala yun. Umalis din naman kaagad yung taong yun eh. Natakot ata kasi pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay nyo habang nagsisisigaw siya sa labas ng bahay nyo. So, ano nang balak mo ngayon? Kailangan ko na talaga mabayaran yung bill sa ospital at yung mga pinagkakautangan ni tatay sa lalong madaling panahon. Para matapos na tong problema ko. Ilang gabi na rin kasi akong hindi nakakatulog nang dahil lang dito. Bro, pasensya ka na ha. Pero wala akong maibibigay sa iyo ngayon eh. Yung natitirang pera ko kasi, naibigay ko na kay nanay. Wala akong balak mangutang o mangingi sa'yo ng pera. Ha? Tinatanggap ko na yung inaalok mo sa akin nung nakaraan. Jed, ikaw ba talaga yan? Sino ka? Anong ginawa mo sa kaibigan ko ha? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Seryoso nga. So anong nakain mo at nagbago yung isip mo? Tinanggap ko yung advice mo nung nakaraan. Nagchat ako sa walang kwenta kong nanay. Ops, sandali lang. Oh, bakit? Oh, eto, 1 litro ng beer. Binili ko yan nung isang araw. Pambihira, ba't may beer ka? Iniinom ko yan tuwing tinatalakan ako dito sa bahay. Puro kakalokohan. Hindi ka na talaga nagbago. O eto, shot ka muna. Salamat. Sarap. Sige lang, magkwento ka lang dyan. Ayun na nga. Ipinamukha niya lang sa akin na may bago na siyang pamilya at ayaw niya na raw ako makausap. Ibang klase din talaga. Alam mo yung nanay mo, tatay ko? Wala silang pinagkaiba eh. Ang dapat sa mga yan, binabalatan ng buhay. Hayaan mo na lang. Wala din namang mangyayari kung iisipin pa natin sila. Huy, saglit. Balik tayo. Seryoso ka? Tinatanggap mo na yung inaalok ko sa'yo nung nakaraan? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganon. Nakakapanibago lang kasi. Kilala kita, sobrang taas kaya ng pride mo. Hindi ikaw yung tipo ng tao na basta-basta na lang babawiin yung mga salitang nabitawan mo na. Hindi mababayaran ng pride na yan ang bayarin ko sa ospital at yung mga inutangan ng tatay ko. At isa pa, harap-harapan yung pinagduduldulan ng nanay ko sa akin na wala akong kwentang anak. May masasakit pa ba dun? Lugmok na nga yung pride ko. Pa nga isa, ulang to. Huy, dahan-dahan. Baka malasing ka kagad niyan. Gusto ko makalimot, pabayaan mo ko. Pero wag kang mag-alala bro. Kasi sa susunod, imported the wine na yung iinumin natin. Konting lambing ko lang dun, magbibigay na kaagad yun. Ganun kadali? Wala ka bang bilib sa akin? Alam mo ikaw, dapat bawas-bawasan mo na yung pagkamahiyain mo. Kung gusto mo makuha ang lahat ng gusto mo, dapat kapalan mo na yung mukha mo.
Dapat sagarin mo na. Ano ulit yung sasagarin? Sira! Pero siguraduhin mo na hindi ako mapapahamak dyan ha. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob? Ano ka ba? Ako bahala sa'yo. Ituturo ko sa'yo lahat ng kailangan mong malaman. Easy man ito, promise. Papatulan ko na yan. Wala nang atrasan to. Nang gabing yon ay dinala ako ni Mig sa bar na madalas niyang tambayan. Sobra akong kinabahan kasi bagong mundo ang tatahakin ko, Papa Dudut. Aaminin ko na gustong gusto ko nang kumalas noon pero tuwing naiisip ko ang mga problema ko sa pera, nawawala rin yung kaba ko. Mabuti na lang talaga at nandun si Migs para tulungan ako. Pero hindi rin nagtagal si Migs sa bar kasi may lalaking nag-book ng hotel at mukhang sobrang interesado sa kanya. Mas lalo tuloy akong kinabahan ang kailangan na niyang umalis. Pero pinilit niya akong manatili at binigyan pa ako ng pera para may pambili ng drinks habang naghihintay. Grabe, Papa Dudut. Nagmukha akong tuod sa bar ng panahon na yon. Nag-online games na lamang ako habang umiinom para hindi ako mabagot agad. Habang tumatagal ay napagtanto ko na baka sinuwerte lang talaga si Migs sa mga lumalapit sa kanya pero makalipas ang ilang oras, may lumapit na rin sa akin na lalaki. May itsura siya, nasa 40s at mukhang may kaya sa buhay. Nagalok siya na bilhan ako ng drinks at pumayag naman ako. Nagkwentuhan kami at tinanong niya kung ilang taon na ako. Saan ako nakatira, may mga simpleng tanong lamang. Pero habang tumatagal ay mas lumalalim na yung mga tanong niya. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga personal na bagay at hindi nagtagal ay dinala na niya ako sa kotse niya. Nag-drive siya at nag-park kami sa isang liblib na lugar. At doon na may nangyari sa amin. Kitang-kita ko na nagustuhan niya yung ginawa ko sa kanya at bilang pasasalamat ay binigyan niya ako ng 5,000 pesos. Kinuha rin niya yung number ko. Grabe, Papa Dudut. Sa trabaho ko sa restaurant ay baka nga hindi ko pa makuha yung 5,000 sa isang linggo. Tapos nung gabing yon ay hindi pa umaabot ng 5 oras ay naka 5,000 na ako. Lumipas ang ilang linggo at nagpatuloy yung arrangement namin at lumaki na rin nang lumaki yung pera na natatanggap ko sa kanya. Nang ikinuwento ko sa kanya ang kalagayan ng tatay ko ay hindi siya nagdalawang isip na bigyan pa ako ng pera. At doon na nga mas gumaan ang buhay ko. Nabayaran ko na po ng buo ang hospital bills ni tatay at pati na rin yung mga pinagkakautangan niya. At noong nagkapera na ako ay naisipan kong yayain si Mig sa bahay. Bumili ako ng mga mamahaling alak bilang pasasalamat na rin sa kanya. Kasi kung hindi dahil kay Migs, baka nabubog na ako ng mga inutangan ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang bayarin ko sa ospital, Papa Dudut. Aba, mukhang big time ka na ngayon ah. Siyempre naman. Alam mo bro, masaya ako para sa'yo kasi hindi ka na namumroblema ngayon. Tinan mo nga yung mukha mo, di hamak na mas maaliwalas na, di tulad doon nakaraan. Salamat talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo bro, baka tuluyan na ako napatay ng mga pinagkakautangan ni tatay. At kung hindi dahil sa'yo, malamang mas malaki na yung babayaran ko sa ospital ngayon. Maliit na bagay, basta ikaw. So ngayong wala ka ng problema, anong balak mo? Itutuloy mo pa rin ba yung ginagawa mo o titigil ka na? Anong titigil? Saglit lang, may papakita ako sa'yo. Kukunin ko lang. Ano yan? Eto, may bago na akong cellphone bro. Uy hanep, patingin nga. Astig, pareho na tayo ng cellphone. Inggit na inggit kasi ako dun sa cellphone mo eh. Kaya yan, nagpabili na rin ako. Gaya-gaya ka talaga. Sana nagpabili ka na lang ng motor. Okay na ako dito sa cellphone. Mukhang namimihasa ka na talaga. So ano nga? Wala ka nang balak tigilan yung ginagawa mo, no? Bala ko na nga mag-resign sa restaurant na pinapasukan ko sa Makalaway. Sabi naman sa'yo, di ba? Di hamak na mas malaki yung kikitain natin dito. Ang sabihin mo, bad influence ka lang talaga. Hoy! Kung hindi dahil sa bad influence na to,
Malamang hanggang ngayon pinagtitiisan mo pa rin yung cellphone mong mumurahin. May point nga naman. Kamusta nga pala yung lalaking nagkagusto sa'yo? Mayaman ba? Mayaman bro, legit. At ang gara nung kotse niya. Tapos hindi siya umayaw tuwing nangihingi ako ng pera. Sana pala ako na lang yung nakabingwit dyan. Kasi yung nagkagusto sa akin mukhang nauubusan na ng pera eh. Paano ba naman? Nung humingi ako ng pera nung nakaraan, 1,000 lang yung binigay sa akin. Hayaan mo na. Parang dagat lang yan. Minsan high tide, minsan low tide. Expert na expert ah. Sa susunod, ako na to magpapaturo sa'yo kung paano makabingwit ng big time. Sira. Pero seryoso, sa tingin ko, okay na ako sa ganitong klaseng buhay. Kasi mabait naman yung nagkagusto sa akin eh. Tapos, ayaw niya yung nakikipagtalik ako sa iba. Ayos yun, di ba? Para safe daw. Buti ka pa nga. Kasi yung sa akin kung sino-sino na lang yung pinapatulan eh. Halatang uhaw na uhaw. Mabuti na lang talaga at palagi ako nag-iingat. Ay, nga pala bro, baka pwede mo naman akong i-refer dyan sa kakilala mo. Swerte-swerte mo naman. Hindi mo na kailangan maghanap ng iba para lang magkapera. Malabong mangyari yan. Patay na patay kasi sa akin yun eh. Yabang neto. Ano ba itsura nung nabingwit mo ha? Baka nakita ko na yan sa bar dati. Palaging nakasalamin, may balbas, palaging nagsusuot ng may kwelyo, tapos naka-black na pants at sapatos. Ha? Sino kaya yan? Wala ako nakikitang ganyan sa bar. Di na ako magtataka kasi nung tinanong ko siya kung palagi siyang tumatambay sa bar, ang sabi niya first time niya lang daw sa bar na yun. Kapag sinaswerte ka nga naman oh. First time mo din sa bar na yun nung gabing yun. Pero nakabingwit ka kagad ng mayamang paninindigan ka. Kung swerte ako, swerte ka rin. Kasi kung anong meron ako, meron ka rin. Solid tayo, di ba? Solid forever bro. Basta kapag yumaman ka na, wag mo akong kakalimutan ha. Bro, nung mga panahong walang-wala ako, nung mga panahong nalulungkot ako sa pagkawala ni nanay, at nung mga panahong lugmok na lugmok ako sa problema, ikaw yung laging nandyan para sa akin. Siyempre, hindi kita makakalimutan. Thank you bro, love you. Nga pala, bago ko makalimutan, may binili nga pala ako para sa'yo. Ano na naman yan? Eto, bumili nga pala ako ng mamahaling casing para sa cellphone natin. 2 yan, isa sa'yo at isa sa akin. Uy, mukhang mamahalin nga. Thank you bro, the best ka talaga. Sandali lang, meron pa nga akong ano dito eh. O ayan, power bank. Para din sa akin to? Hindi, gusto ko lang ipagyabang. Joke lang, sa'yo talaga yan. Nak, sa sensado. At tuluyan na nga akong nilamon ang sistema ng panahong yon, Papa Dudut. Aaminin ko na naging bulag ako sa mga bagay na nakamit ko. At sa mga pagkakataong yon ay parang nakalimutan ko na ang mga prinsipyo ko. Nasilaw ako sa lahat ng natamo ko, sa pera at sa mga material na bagay. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagpapasalamat pa rin ako kay Migs. Kung hindi dahil sa kanya ay baka hindi ko pa nabayaran ang mga utang ni tatay at baka mas lalo pang lumaki ang problema ko sa buhay. Lumipas nga ang ilang linggo at nagpatuloy ang pakikipagkita at transaksyon ko sa lalaking nagbibigay sa akin ng pera. Akala ko noon ay ganito lang pala kadali ang buhay. Kung iahalin tulad ninyo po sa online game, para ko nakahanap ng cheat code o hack na nagpapadali ng lahat. Pero isang gabi habang may nangyayari sa amin sa kotse niya at inaabot niya sa akin ng pera ay may napansin ako sa wallet niya. Sa isang sulyap ay nakita ko ang isang larawan ng pamilya. May kasama siyang babae at bata at bigla akong kinabahan at naramdaman ko yung bigat ng konsensya ko. Hindi ko po inaasahan na sa mga oras na ito habang tinatanggap ko ang pera at pinagpapatuloy ang mga bagay na hindi ko akalaing darating sa buhay ko ay may nasisira na pala akong pamilya. Kung tutuusin, may mga taong nagmamahal sa kanya na posibleng masaktan kapag nalaman nila ang ginagawa namin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at kinumpronta ko siya tungkol sa picture na nakita ko sa wallet niya. Tumawa lamang siya at sinabing hiwalay na raw sila ng asawa niya. Noong tinanong ko kung nasaan ang asawa niya, sinabi niya
na nasa mabuting kalagayan na raw at ganoon din ang bata. Kaya hindi ko daw dapat ipag-alala kung may nangyayari sa amin. Nakaramdam po ako, Papa Dudut, ng kaunting ginhawa. Nang gabi ding yon na pagkatapos kong itanong sa kanya ang tungkol sa pamilya niya, hindi na ako nangulit pa. Tumahimik na lamang ako, Papa Dudut. Sa totoo lang ay takot ako na kung magsalita pa ako ay baka magbago ang lahat at mawala na ng tuluyan ang pinagkakakitaan ko. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating na sa puntong nakapag-ipon na ako ng sapat na pera at unti-unti ko na ring napapagawa ang bahay namin. Kasabay nito ay unti-unti na ring gumaling si tatay. Ang saya ko talaga, Papa Dudut, dahil hindi na lang ako nakakabili ng gamot para sa kanya, kundi pati na rin yung mga simpleng pangangailangan niya. Kaya naman talagang nararamdaman ko ang pag-asenso ko sa buhay kahit papaano. Pero sa kabila ng mga magagandang pagbabago sa buhay ko ay napansin ko na unti-unti rin na nade-depress si Migs. Napapansin ko kasi yung mga post niya sa Facebook at talagang nararamdaman mo na may pinagdadaanan siya. At nung hindi na niya sinasagot ang mga tawag at messages ko ay talagang nag-worry na ako. Isang araw ay nag-decide akong pumunta sa bahay nila at nandun ang nanay niya. At nang tinanong ko kung nasaan si Migs ay sinabi niyang madalas na lang daw na natutulog ito. At isang beses sa isang araw na lang daw kumain. Nag-worry ako lalo at nagtanong ako sa nanay ni Migs kung ano ang nangyayari. Pero kahit yung nanay niya mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari kay Migs. Alam ko na may mga pagkakataon sa buhay na ang isang tao ay kailangang mapag-isa para makapag-isip. Kaya't napag-isipan ko na siguro ay kailangan lamang ni Migs ng oras para magpahinga at makapag-reflect. Pero dumaan ang isang linggo at wala pa ring pagbabago sa kalagayan niya. Nang pumunta ulit ako sa bahay nila ay ganoon pa rin ang sitwasyon. Si Migs palaging nakahiga lang sa kama at bihira pa rin kumain. Noong araw na yon ay hindi na ako nakatiis pa kaya nag-decide ako na bumili ng pagkain mula sa isang kilalang restaurant at nag-take out ako. Pagkatapos po noon ay bumalik ako kaagad sa bahay nila. Nang makarating ako ay hindi ko na pinatagal pa at pumasok na ako sa kwarto ni Migs. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero ang gusto ko lang mangyari ay yung maramdaman na nandyan lang ako para sa kanya. Kahit na hindi ko pa alam kung paano ko siya matutulungan. Gusto ko lang na maramdaman niya na hindi siya nag-iisa, Papa Dudut. Bukas yan. Bro, may dala akong pagkain. Bumili ako ng lechon manok. Alam kong paborito mo yan. Oh, eto. Ilalapag ko na dito sa mesa ha. Sige na, kumain ka na. Wala akong gana. Ano ba kasing nangyayari sa'yo ha? Nung nakaraang linggo pa ako chat ng chat at tawag ng tawag sa'yo pero ni minsan hindi mo ako sinagot. Pati yung nanay mo wala na rin alam sa mga nangyayari sa'yo. Pabayaan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Bro, alam mo naman na nandito lang ako parati para sa'yo, di ba? Sige na, kung ano man yung bigat na dinadala mo, sabihin mo na sa akin. Makikinig ako. Ano bang hindi mo maintindihan sa gusto ko mapag-isa ha? Ang kulit mo rin eh. Sige, sumigaw ka pa. Huwag mo hayaan na lamunin ka ng depression mo. Ilabas mo yan. Gusto mo talagang malaman yung problema ko ha? Galit na galit ako sa tatay ko. Nag-message ako sa kanya sa Facebook nung nakaraang linggo at tinawagan niya ako. Pero ang sabi niya sa akin, wag ko na daw siyang gambalain kasi masaya na daw siya sa buhay niya. Alam ko naman na nandyan si nanay para sa akin pero kasi ang sakit-sakit eh. Ang sakit-sakit nung tinutulak ang papalayo ng sarili mong tatay. Maliit pa ako nung huli niya akong nakita, bro. Ano? Hindi man lang ba siya na-curious kung kumusta na yung anak niya? Hindi man lang ba sumagi sa isip niya na may anak na nangungulila sa pagmamahal niya? Bro, tahan na.
Naiintindihan kita kasi pinagdaanan ko rin yan sa nanay ko. Pero kinaya naman natin na wala sila, di ba? Yun na nga eh. Wala silang ambag sa mga buhay natin. Pero bakit nangungulila pa rin ako sa pagmamahal ng isang ama? Kung alam ko lang na masasaktan ako ng ganito, sana pala, hindi na lang ako nag-message sa kanya sa Facebook. Ikaw naman kasi. Dapat simulat sa pool pa lang, nilabas mo na yung kinikimkim mong sama ng loob sa tatay mo para hindi ka na nasasaktan ng ganito. Puisit naman kasi na buhay to eh. Ang kapal din naman ang mukha niya para ipamukha sa akin na wala akong kwentang anak. Kung tutuusin, siya tong walang kwentang tatay. Gusto mo ipabarang natin yung tatay mo? Naniniwala ka doon? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Isasabay ko na rin yung nanay kong walang kwenta. Malay mo, baka bigyan pa tayo ng discount ng mambabarang. Si Raulo. Pero, thank you bro ah. Napagaan mo yung pakiramdam ko. Dapat hindi lechon manok yung dinala ko eh. Dapat alak. Pass na muna ako dyan. Nakainom na ako kagabi. Sumasakit pa nga tong ulo ko. Ibang klase. Ba't di mo ako niyaya? Para ka namang others eh. Pasensya ka na. Gusto ko lang talaga mapag-isa ng mga oras na yun eh. Naiintindihan ko naman. Pero wag mo na akong tatakutin ng ganun ha. Sana man lang nag-message ka para man lang at least alam ko na buhay ka pa pala. Oo na, sorry na talaga. Uy, ba't mukhang gigil na gigil ka? Bakit? Sino ba yung tumatawag ha? Sino pa ba? Kung hindi yung tatay ko na walang kwenta. Sagutin mo na lang kaya para hindi ka na nagkakaganyan. Ano ako, sira? Pagkatapos niyang sabihin sa akin na wag ko na raw siyang gambalain kasi mas masaya na siya na wala ako. Na hindi ko nga alam kung bakit pa tumatawag yung mokong na yan eh. Baka naman hihingi ng tawad sa'yo. Sagutin mo na kasi. Gusto mo sagutin ko? Saglit, kunin ko lang. Uy, O, ayan. gagi! Ba't mo naman hinagis yung cellphone? Ang mahal nun eh. Bahala siya sa buhay niya. Mabulok na sana siya sa impyerno. Jijingle ako. Diyan ka lang. Sira ulong yun. Pagdiskitaan ba naman yung cellphone? Sayang naman. Kunin ko na nga lang. Nagasgasan pa ata yung case na binigay ko sa kanya. Sandali lang. Mukhang pamilyar sa akin tong mukha na to ah. Hoy! Ba't hawak-hawak mo yung cellphone ko? Akin na nga yan. Wag na wag mong sasagutin yan kung hindi tatamaan ka sa akin. Tatay mo yung tumatawag sa'yo? Kakasabi ko lang, di ba? Pambihira. Kanina pa ring ng ring to ah. Utang na loob, kanina pa ako naririndi dito. Ayan. Dapat binlock ko na to eh. Bro, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha. Pero mukhang mabait na tao naman yung tatay mo eh. Hulaan ko. Nakita mo yung profile picture niya nung tumatawag siya, no? Sus, wag ka magpapauto. Mukha lang siyang mabait, pero yung ugali niyan, mas masaol pa sa hayop. Pakiramdam ko nga nasuntok ko na yun kung sinabi niya yung mga sinabi niya sa akin sa harapan ko mismo. Ay, kumain na lang tayo. Lalamig na tong lechon manok. Sige. Sobra akong nagulat papadudot nang makita ko yung profile picture ng tumatawag kay Migs. Yung tatay ni Migs at yung lalaki na nagbibigay sa akin ng pera ay iisa lang pala. Alam kong marami sa mga kabarangay natin na magagalit sa sasabihin ko pero pinili kong itago kay Migs na tatay niya pala ang katransaksyon ko. Kasi natakot ako na baka mawalan ako ng pera. Aaminin ko na malaking tulong yung pera na ibinibigay niya sa akin at kung sakali mang magkagulo ay sigurado ako na sa kangkungan ako pupulutin. Lalo na't wala pa akong trabaho. Habang tumatagal ay mas lalong bumigat ang konsensya at naiilang ako sa pakiramdam. Kasi tatay mismo ng best friend ko ang pinatulan ko. Doon ko rin napagtanto na yung family picture na nakita ko sa wallet niya ay baby picture pala ni Migs. Siguro ay marami sa inyo ang hindi maniniwala pero hindi ko talaga nakilala yung nanay ni Migs sa litrato kasi ang layo ng itsura niya noon kung ikukumpara mo sa ngayon. Parang ibang tao na siya ngayon kumpara doon sa nasa family picture. Habang patuloy kami sa pagkikita ng tatay ni Migs ay pasimple ko siyang tinatanong tungkol kay Migs.
Inamin niya na ang dahilan kung bakit may picture ni Migs at ng nanay niya sa wallet niya ay para ipakita na hindi siya silahis tuwing nagtatangka siya or nagtataka yung mga katrabaho niya kung lalaki ba talaga siya. Sabi pa niya na wala na raw siyang balak na makipag-ayos kay Migs o sa nanay nito. Nung marinig ko yon, sobrang nalungkot ako para sa best friend ko, Papa Dudut. Tumagal pa kami ng ilang buwan sa ganitong setup pero doon ko na naisip na kailangan ko na talagang tapusin ang pakikipagkita ko sa tatay ng best friend ko. Ang totoo niyan ay tutol na tutol yung tatay ni Migs sa gusto kong mangyari kasi nahulog na daw ang loob niya sa akin. Pero nanindigan ako at tuluyan ko na talaga siyang iniwanan. Nakalikom na ako ng sapat na pera at gusto ko na ring magsimula ng bagong buhay. Hindi ko na kayang ipagpatuloy yung ginagawa ko dahil alam ko na tinatraidor ko na si Migs at diring-diri ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung ginagawa ko sa best friend ko. Doon ko na na-realize na sobrang halaga pala ng itama ang mga mali mo habang maaga pa. Kasi kung ipagpapaliban mo lamang ay baka hindi mo na rin mamamalayan na huli na pala ang lahat. Isang araw nang pumunta si Migs sa bahay ay niyaya niya ako na makipag-inuman at hindi ko akalain na mangyayari na yung matagal ko nang kinatatakutan, Papa Dudut. Andyan na! Sandali lang! Surprise! Oh, ano naman yung dala-dala mo? Ano pa ba? Eh di alak. Lika, shot tayo. Shh! Natutulog na si tatay sa loob. Dito na lang tayo sa labas ng bahay. Ganun ba? Sige. Himala! Dati, ikaw tong napakababa ng tolerance sa alak. Tapos ngayon, nag-aaya ka makipag-inuman? Anong nakain mo? May rason tayo para mag-celebrate ngayon, bro. Ano naman yun? Nakadilihensya na naman ako. 15 kyaw, bro. 15 kyaw. Ibang klase ka talaga. Kinupitan mo siguro yung tao, no? Grabe ka naman sa akin. Oh, eto. Sa'yo to. Inumin mo na. Salamat. Nga pala, kamusta yung sideline natin? Ang totoo nga niyan, titigil na ako. Maghanap na ako ng matinong trabaho bukas. Ha? Bakit? Sayang naman. Mukhang mapera pa naman yung nagkagusto sa'yo. Ayoko na, bro. Kung tutusin, yung mga utang ni tatay at pampa-ospital niya lang naman yung dahilan kung bakit ko pinasok ang ganitong klaseng trabaho. Pero ngayon na wala na akong problema, siguro oras na para magbagong buhay ako. Naks, linis-linisan na. Kung sa ganon, sa akin na lang yung sugar papa mo. May picture ka ba nun? Pakita mo naman sa akin para malaman ko kung mandidiri ako o hindi. Ano? Wag na, hayaan mo na yun. Damot talaga na ito. Uminom ka na lang. Sarap! Uy, hindi mo ba sasagutin yan? Hindi na. Nga pala, nag-resign na ako sa talyer. Oh? Ba't mo naman ginawa yun? Hindi din naman kasi malaki yung kinikita ko dun eh. Tas isa pa, ang sungit-sungit ng boss namin dun. Ba't ako magtitiis kung may choice naman ako, di ba? Ang hirap kasi dito sa atin. Istorbo naman oh. Sino ba kasi to? Patingin nga. Huy, akin na yan. Sandali lang. Tatay ko to ah. Ba't kausap mo yung tatay ko ah? Bro, magpapaliwanag ako. Yung tatay ko ba yung nagbibigay ng pera sa'yo ha? Magsalita ka! Kung hindi babasakin ko tong cellphone mo! Oo, pero tinapos ko na yung ugnayan ko sa kanya. Bro, maniwala ka. Hindi ko alam na tatay mo na pala yung katransaksyon ko. Dito ko lang nalaman nung pumunta ako sa bahay mo. Matagal mo na palang alam pero nilihim mo pa rin sa akin to. Ang lakas din ng loob mo, bro. Pinagkatiwalaan kita. Tinrato kita na parang kapatid. Tapos ganito yung gagawin mo sa akin? Kaya ako nga tinatama yung mga pagkakamali ko, di ba? Sana wag mo naman akong husgahan. Bro, di ba solid tayo? Intindihin mo naman sana ako. Oh, ayan na cellphone mo. Aalis na ako. Kung magtatagal pa ako dito, baka mapatay lang kita. Mick, sandali lang.
ako na nga tinatapos yung ugnayan sa tatay mo, di ba? Kasi unti-unti na ako nilalamon ng konsensya ko. Lalong-lalo na nung nalaman ko na anak ka pala niya. Kinuwento ko ang lahat-lahat sa'yo. Kung paano niya ako tinaboy. Tapos tatraidorin mo lang pala ako. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Kinailangan ko lang ng pera. Sino ba sa atin yung hindi nangangailangan ng pera, ha? Kaya nga natin pinasok tong mundo na to eh. Kasi salat na salat tayo sa buhay. Pero yung hindi ko matanggap-tanggap ay yung paano mo nagawang tiisin yung pakikipagsiping sa tatay ko. Habang nagpapanggap ka na wala kang alam sa harapan mismo ng sarili niyang anak. Migs, simula pagkabata pa lang, magkaibigan na tayo. Kilala mo ako. Alam mo mismo sa sarili mo na hindi ako ganitong klaseng tao. Huli na ang lahat. Kung sinabi mo sa akin na mas maaga to, siguro napatawad pa kita. Pero hindi eh. Nagpakasaya ka sa piling ng sarili kong tatay. Napaka-ahas mong kaibigan. Kunwari ka pa nag-aalala ka sa akin. Pag-usapan naman natin ng maayos to. Ayaw mo talaga akong layuan, ha? Layuan mo ako! Kung hindi, mas malala pa dyan ang aabutin mo sa akin! Papadudot, ang dami ko pong tinamong galos noong araw na yon. Pati yung tatay ko ay nag-alala sa akin. Pero nagsinungaling ako at sinabi ko sa kanya na napagtripan lamang ako sa may kanto. Pero kahit na ang dami kong galos ay hindi ko pa rin makuhang magalit kay Migs kasi tama naman ang mga sinabi niya. Kasalanan ko rin kung bakit hindi ko siya sinabihan ng mas maaga tungkol sa mga nalaman ko. Sinubukan ko pong puntahan si Migs sa bahay nila pero hindi na niya ako kinausap. Ang nanay na lamang niya ang humaharap sa akin pero mukhang walang alam ang nanay ni Migs ng mga panahon na yon. At nakita ko rin na blinak ako ni Migs sa Facebook. Mukhang pinutol na nga talaga ni Migs ang ugnayan naming dalawa. Ang totoo po niya ay sobra akong nanghihinayang kasi para ko na siyang kapatid. At kung maibabalik ko lamang ang panahon, sana'y hindi ko na lamang ginawa yung mga nagawa ko. Madaling kitain ang pera. Pero ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan ay mahirap hanapin. Kaya sa mga kabarangay natin dyan, kung may mahal kayo sa buhay, wag na wag kayong magsasawang iparamdam sa kanila na importante sila sa inyo at wag na wag nyo silang paglilihiman kung ayaw ninyong mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nakahanap na ako ng trabaho bilang clerk sa isang kilalang convenience store at wala na rin akong balita kay Mix. Pero tuwing napapadaan ako sa bahay nila ay napapansin ko na palaging walang tao doon. Ang totoo niyan ay sobra akong na-curious kung ano nga ba ang kalagayan ni Migs at ng nanay niya pero mukhang hindi ko na talaga makukuha ang sagot sa mga katanungan kong yon. Kung sakali man po na may mga bagong kaganapan sa buhay ko ay makakaasa po kayo, Papa Dudut, na magpapadala ulit ako ng sulat sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng opportunity para may kwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakamasaklap na bahagi ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jed. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.